Kamusta mga tol? Parang kailangan na ng Gilas Pilipinas si Mr. Lombam ba? Kulang sa kulang-kulang, kulang sa shooters ang Gilas eh. May tirahin na natin niya, pero bago yan, hatsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, ako nagsisimula na talaga mabwisit dito sa Gilas Pilipinas natin eh. Kasi halatang-halata naman ang kulang, di ba? Pero parang hindi nila napapansin eh. Tingnan nyo ba naman ang roster ng Gilas Pilipinas natin nung nakaraang laban nila ha? Si Gigi De Leano, si Chris Tusam, si RJ na hindi makapagbaba Barrientos, si Pogi Papadwit, si Miriam Kiambao, si Beth Tamayo, si Justin Bamaray Baibal, si Troy Montero, Melchor Gaspar Baltasar, si Mike Philip Salvador, si Pasador at saka si Edu Manzano. O ano napasin nyo dyan? Walang pure shooter dyan, diba? Tignan nyo, labas sa Australia ha, tumira ang Gilas natin 4 out of 24 lang sa 3 points. Paano ka ba naman mananalo? Lalaki ng mga kalaban mo tapos hindi ka makashoot ng 3 points. Puro papogi lang kasi yung iba dyan hindi naman makapagbabaman lang ng bola tapos di ba makashoot eh. Ano ba naman kasi ginagawa ng mga coaches natin ha? Halatang halata naman yung problema, hindi ba nakikita eh. Kulang sa sharpshooter ang Gilas natin, hoy. At halatang halata na yung solusyon andyan na sa tabi-tabi, hindi nyo pa rin nakikita. Ang simple-simple eh. Kunin nyo si Mr. Lombam para sa Gilas. Kaya pasok! Mr. Lombam Hamsuy 5'11", 180 pounds pero 200 pounds kapag busog. At wala talagang public detail kung ilang taon na to eh. Pero wala namang kwenta talaga yon. Kapag shooter ka, kahit tumanda ka na, shooter ka pa rin. Kasi pag tagal man ng panahon at tumanda ka na, nagbabago yung tibok ng puso pero ang bitaw ng pulso hindi. Lalo na kapag dalawang pulso yung ginagamit mo sa bitaw mo, ganyan no? Ito mga to, si Mr. Lombam ha. Kung si Steph Curry nasa 40% sa 3 points yun, diba? Si Mr. Lombam sa 10 tinira nun, 11 pumapasok, may 4 pang foul counted yun. Ganun katindi. At yung unang-unang kailangan nyo malaman kay Mr. Lombam mga tol, saan ba ang favorite spot ni Mr. Lombam ha? Saan? Eto dyan, tingnan mo dyan no? Dyan ang favorite spot niya sa right wing eh. Kapag napasaan sa dyan, for shoot, titira talaga kagad dyan. Portre, patay ka sa nanay mo. At yung depensa mga tol, takot talaga kapag nandiyan siya. Tingnan mo depensa oh. Ay talaga siya patirahin, tas kamay kagad eh no? Pero naibalibag pa rin ni Mr. Lombam ang back portre, patay ka na naman sa nanay mo. Kaya yung play pa nila, tingnan mo ganyan no? Ini-screen na talaga nila si Mr. Lombam para mapasahan siya sa pwesto na yan. Deadly kasi siya dyan mga tol eh. Kaya ang depensa nagpupumili talaga makahabol. Grabe yung respeto kay Mr. Lombam eh. No respect. Pero nakitira pa rin ni Mr. Lombam portre, patay na naman, swak na swak. Tingnan nyo ba naman mga tol? Bitaw na bitaw pa lang ni Mr. Lombam. Tingnan nyo naman bitaw niyan. Textbook na textbook talaga yan, ganyan eh. Yung kanang kamay pumipitik patagilid sa kanan, nice. At yung kaliwang kamay pumipitik naman pakaliwa naman. So ang ending, nagbabalansi talaga sa gitna eh. Kaya ang output, diretso talaga yung tira niya eh. Ganyan, portre, patay! At ito mga tol ha, 90% na tinitira ni Mr. Lombam, dyan talaga lahat sa pwesto na yan eh. Kasi perfect na niya yung pwesto na yan eh. Tingnan nyo naman ang depensa, grabe talaga. Asawahan si Mr. Lombam, matindi yung tako talaga sa kanya dyan eh no. Pero naibalibag pa rin ng back portre, swak na swak, di ba na tumama sa ring hanep. Yan yung sinasabi ko sa inyo dati pa, di ba? Naalala nyo ba mga tol, sabi ko dati pa, dapat meron kayo ma-master kahit isang tier lang, kahit isang pwesto lang eh. Gayahan nyo si Mr. Lombam, master na master talaga niya yung pwesto na yan eh. Portre na naman, swak na naman, di ba lang sumakay sa ring, nice. Consistency is the key talaga mga tol kahit sa basketball eh. Kaya kung titira ka palagi doon sa isang spot lang na yun, dapat consistent din yung result. Tingnan niyo si Mr. Lombam, napaka-consistent talaga sa pwesto na yan eh. Patay ka na naman sa nanay mo. At itong laro na to, grabe talaga 3-point shooting ni Mr. Lombam dyan sa right wing mga tol eh. 38 out of 40, napakalupit. 38 out of 40 nga mga tol, walang biro, ganun talaga katindi yun eh. 38 ang sablay, 2 ang sumute. Patay ka na naman sa nanay mo. Sobrang init ni Mr. Lombam dito mga tol. Mula first quarter hanggang fourth quarter, panay hit check talaga ang tira. Kahit mo depensa oh, parang hino-hold up yung depensa, taas kamay kagad eh. Pati body language si Mr. Lombam, alam niya shoot kagad yung tira niya. Tingnan mo oh, patay na naman, hanip ka na tol. Ay, like mo nga ka ano na, kanina ka pa nanonood at tikas na mukha mo, di ka man lang mag-like eh, mag-like ka na. Walang tabinging tira, walang malakas na tira, walang mahinang tira. Dalawa lang ang tira ni Mr. Lombam mga tol eh. Sumayad sa ring tsaka ringless. Yung dalawa lang na yun talaga. Tulad yan, tingnan mo, ringless na naman eh. Hanip ko na talaga, idol. Kung si Efren Bata Reyes natutulog daw sa bilyaran, si Mr. Lombam natutulog dyan sa right wing. Kaya kapag nakita nyo natutulog dyan, di na magising. Huwag nyo nagisingan, mabawasan naman may side sa mundo. Minsan nga mga tol eh, sa sobrang bored na talaga si Mr. Lombam. Kahit yung depensa, ganyan, tingnan mo, kulang na lang, halika siya sa sobrang higpit talaga eh. Ginagawa ni Mr. Lombam, pinapaboard na lang yung tira niya kasi board na siya eh. Masyadong maliit daw yung depensa, ganyan kalupit
yan. Ganyan kapag sobrang shooter mga tol, pakiramdam mo kasi minsan wala nang challenge siya yung 3 points eh. Kaya mas pinapahirapan na lang ng konti ni Mr. Lombam. Pinapabanda na lang niya para may challenge naman kahit paano, di ba? Boring na kasi masyado eh. Mga tol, di ba? Kapag sa basketball, kapag nakashoot ng dalawang magkasunod, ano sinasabi? Sinasabi, back to back baskets. Ganun, di ba? Eto si Mr. Lombam ang sinasabi, back to 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 back. Hindi ko na mabilang sa sobrang dami ng back to back. Bahal na kayo bilang dyan. Kaya gusto ko talaga yung ginagawa ng team nila eh. Iniiskirin nila palagi si Mr. Lombam para magkaroon ng separation anxiety. Ganyan, tingnan mo oh. Kapag ganyan libre-libre, lista mo na agad yan. Huwag mo na tignan kung shoot ba yan. Sure ball na yan, pasok na yan. At saka yung gusto ko dito kay Mr. Lombam mga tol ha, yung high blood nito, yung kumpiyansa nito, sobrang taas talaga eh. Kahit kailan, hindi ko nakita nag-alin lang ito sa tira niya. Ayan, portrait na naman. Swak na naman, di malang sumayad sa ring. Ito mga tol, tingnan nyo mabuti to ha. Tumayo lahat ng balihibo ko dito, pati bulbul ko eh. Galing sa offensive rebound yan, tapos bigla ipinasa kay Mr. Lombam sa corner, tapos itinira ni Mr. Lombam, patay! O, tingnan mo, ano naalala nyo dyan mga tol ha? Naalala ko kasi dyan, yung offensive rebound ni Chris Bosh, di ba? Tapos ipinasa sa corner kay Ray Allen. Yung sa Miami dati, naalala nyo ba? Pareho ng aura eh. Mas nakakatayo lang talaga ng balahibo yung Mr. Lombam, mas impressive talaga eh. Tapos may mga pagkakataon pa nga mga tol, sa logo na tumitira si Mr. Lombam, ganyan kalayo, tingnan mo, hanap ka na idol. Dapat 6 points na yan, ganyan kalayo eh. At saka tingnan nyo, release kapag ganyan kalayo ha, wala kang ka-effort talaga, pinitik lang bigla yung release, kayang-kaya eh. Range kasi talaga niya yung ganyan kalayo, mga tol, swak na naman, nice. Kaya nga Mr. Long Bomb, diba? Hindi naman sinabing Mr. Short Bomb, mali naman yun. Kasi sa ganyan kasi kalayo tumitira eh. Sakto naman talaga yung tawag sa kanya ng Mr. Long Bomb eh. Patay na naman, nice. Kahit ako, kung ako coach siya, tingnan mo, baka palaging gawin ko dyan, titira lang palagi si Mr. Long Bomb sa malayo eh. Sure ball ba naman? Hindi man lang sumasahid sa ring. Kung sa iba, hindi normal yung ganyan kalayo. Aba, kay Mr. Long Bomb, abnormal yan. Tingnan mo, patay ka na naman sa nanay mo. Pero teka lang mga tol ha, masyado parang malapit yung sa may logo eh. Eto tingnan nyo, parang si Midorima ang walang ya, sa kabilang court pa talaga tumitira, hindi na nahiya. Ganyan kalayo, portrait! Bang! Kaya minsan nagtataka ako mga tol, hindi nyo naman depensa ganyan no? Iniiwanan si Mr. Lombang, naku po, para kayo nagtampo sa bigas. Napapakamot na talaga ako ng ulo eh. Shooter yan, tapos iiwanan mo yan, may sayad ba kayo? Wala na, kita na yung bakal eh, portrait na naman, patay ka na naman sa nanay mo. At yung technique pa ni Mr. Lombang mga tol, hindi na talaga siya umaalis niya sa right wing ha, kahit depensa pa sila. Para hindi niya makakalimutan yung range, di ba? Yun yung technique dun eh. Siya na nga yung umuopensa, tapos gusto niya siya pa hindi depensa, sobrang demanding yun naman, hoy! Pero teka lang mga tol ha, baka naman kasi sabihin nyo, tol, sa 3 points lang naman magaling niya si Mr. Lombam eh. Walang ibang alam gawin niya kung ditong 3 points lang. Diyan kayo nagkakamali. Kapag nag-floater si Mr. Lombam, pati si Kyrie Irving napapahiya. Kaliwa pa nga ginamit, ayan no, patay! At saka sa mga fast break mga tol, nako po, showtime talaga si Mr. Showtime si Mr. Lombam ha. Nagkakamali tuloy ako ng tawag eh. Hindi pwede malibre sa fast break yan mga tol. Sa 3 points ka, hindi sumasablay. Sa mga layup pa kaya, patay na naman, nice. Kaya no choice talaga ang depensa, ganyan tinan mo oh. Kapag nakaka-fast break si Mr. Lombam, niyayakap na lang talaga kasi kapag hindi mo yan niyakap, magwawala na naman niya. Mas mahirap turukan yung ganon. Ibabalibag na naman ang echas. Kaya yung pinalo na lang tuloy, nice foul tol. Tapos sa mga reverse layup, naalala ko bigla si LA Tenorio, yung pambansang reverse eh. Eto si Mr. Lombam, hindi pambansang reverse to mga tol, pang ibang planetang reverse na to, pang planet Namek, baliktad yung pectus eh. Pati vertical ni Mr. Lombam mga tol, naku po, nakakalula talaga, sobrang taas. Kulang na lang, tawagin ko Mr. High Jump to, napakataas eh. Tingnan nyo ba naman ang laki ng kalaban niya dyan mga tol, pero nabututa pa rin niya, bao sa pasitan. No, too small ka tol, namuka. Commercial, pasok! So ayun mga tol no, tingin ko talaga ha, si Mr. Lombam na lang ang kaisa-isang pag-asa ng Gilas Pilipinas natin eh. Halata naman di ba? Ako nga kitang-kita ko kagad, nakulang talaga ang Pilipinas natin sa mga shooters eh. Wala kasing malakay Dick, walang mala Jeff Chan di ba? Etong generation lang na to, yung wala nakakatakot talaga na shooter eh. Napupolitika din kasi talaga mga tol eh. Kasi kahit sa Gilas Pilipinas natin may palakasan talaga diyan. Kaya nga si RJ hindi makababa-abarietos, babad pa rin palagi kahit wala namang naiaambag eh. Hindi na nga mapagbaba ng bola, 4 turnovers pa eh.
Eh kasi Hinebra kasi yun mga tol eh. Ang coach ng Gilas sino ba? Si Coach Team ko, coach din ng Hinebra yun. Eh di syempre, yung mga players niya ibababad niya sa Gilas, di ba? Basic. So kailangan talaga ng Gilas natin na isang player na kakatakutan talaga ng kalaban eh. Yung parang bang player na makita pala ng kalaban, makapaisip na kagad sila kung nangangagat ba o hindi eh. Yung player na makahawak pala ng bola, nanginginig na sa takot ang mga kalaban ng Gilas, yun talaga ang kulang mga tol eh. Kahit huwag niya nang kunin si Clarkson tsaka si Brownlee, naku po, basta isalin nyo lang si Mr. Lombam sa Gilas, I'm sure kakatakutan na talaga ang Gilas ng ibang bansang kalaban natin. Kahit yung Australian na yan, naku po, hindi naman nanalo sa Gilas yan, tabak palagi yan. Kailangan magdala ng payong yan mga Australiano na yan kasi magpapaulan si Mr. Lombam ng 3 points dyan. Kahit yung New Zealand na yan, naku po, sure, tatambakan lang ng Gilas yan. Eh kasi kapag nandiyan si Mr. Lombam, minimum 10 3 points kagad yun, 30 points kagad yun eh. Tapos foul counted pa yung 4, so 34 points kagad. Kaya parang awa mo na, Coach Team. Ipasok mo na kasi si Mr. Lombam sa Gilas natin. Bilis-bilisan mo naman, naiinip na kami eh. Tapusin! Ipasok! Okay na pang himagas, malaki ang mga hitar ni RJ.